So John 5 verse 14, ito po yung sinabi, afterward Jesus findeth him in the temple and said unto him, Behold, thou art made whole. Sin no more, lest a worse thing come unto thee. At sa John 8, 10 to 11, when Jesus had lifted up himself and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? Has no man condemned thee? She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Ang title po ng pag-aaralan po natin, basahin natin lahat, Go and sin no more. Pwede na po tayo maupo. Bago po ako mag-umpisa, ay babala muna na kapag pinag-uusapan po ang kasalanan, hindi po ito maganda. Kapag pinag-uusapan po ang kasalanan, ito po ay masakit. Kaya lang, tanggapin lang po natin. Kasi pag-aaralan po natin po ay kasalanan. Tanggapin lang natin. Hindi po para i-condemn tayo. Never will I condemn anyone, just like Jesus Christ never condemned the woman. Lahat po tayo ay nagkasala. Ako rin po ay dati pong makasalanan po noon. Kaya lang, pag-aaralan po natin ang kasalanan para alam natin kung ano ba yung dapat nating gawin at dapat po natin pong iwanan o iwasan. Kasi ang bagay na hindi mo alam, hindi mo siya iiwasan. Ang bagay na hindi mo alam na kasalanan, gagawin mo siya. Naunawaan natin. Kaya lang, kapag nalaman po natin, pwede tayong kausapin ng Panginoon na anak, kasalanan niyang ginagawa mo, at pwede natin iwasan po ito o pwede natin sundin ang utos ng Panginoon para hindi po tayo magkasala. Naunawahan po natin. So, ini-inform lang po tayo. Kasi napakarami pong mga Kristiyano, matatagal na sa pananampalataya, hanggang ngayon, hindi pa nila alam kung ano ang Ten Commandments. Tagal na, pero hindi alam kung ano ang Ten Commandments. So, mamaya, pag-aaralan po natin ang Ten Commandments at mga associated sin sa bawat commandment. Okay, diretso po tayo. Pero paano nga ba nakakasala ang tao? Ano nga ba ang basihan ng kasalanan? Daming kasalanan. Ano yung magiging basihan po natin? 1 John 3:4, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Sa wikang English, whoever committed sin transgresses also the law, for the sin is the transgression of the law. Paano ngayon kung hindi mo alam yung kautusan? Hindi mo alam kung sumasalangsang ka o hindi. Sabi ng Proverbs 14:12, may daan na akala mo ay tama, ngunit ang dulo ay kahapahamakan. Kasi nga hindi mo siya alam. Hindi mo alam ang kautusan. Kaya napaka-importante pag-aralan po natin kung ano ba yung mga kautusan. Okay? Hindi para dahil alam mo, magiging aware ka lang, hindi mo siya susundin para maiwasan mo, hindi mo siya susundin para maligtas ka, kasi si Jesus Christ yung nagligtas sa atin, magkakamali ka, kaya lang aware ka kung ano po ba yung mga kautusan. Okay? Ang kautusan, ang kasalanan ay pwedeng omission or commission. Okay? Omission, ibig sabihin, kapag hindi mo ginawa, may kautusan at hindi mo siya ginawa, omission po yun. Inumit mo siya. Naunawaan po ba natin? Commission, kinumit mo. Ginawa mo. So, pwede kang magkasala, hindi mo ginawa, o ginawa mo siya. Amen? Punta na tayo. Ten Commandments. Okay? Unang commandment, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ano ibig sabihin? May associated sin sa huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ano ba yung mga associated sin? Okay? Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Okay? O kaya naman, kasakiman. Ang pera ay sinasabi ng Biblia na pwedeng maging Diyos. Pag-iimbot, pagmamahal sa pera, katakawan, kawalan ng kontento, hindi nagmamahal sa Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa at lakas, sinusubukan ang Diyos, pagmamataas, pagkasuwail, pangkukulam, makasarili, at ibang
paglagay sa pedestal ang mga mahal sa buhay. Ibig sabihin, yung anumang bagay na higit pa humihigit pa sa Diyos, ay pwede mo siyang maging Diyos. Amen? Kung ito, lahat po ng binabanggit ko ay maging nakakahigit sa Diyos, nagiging Diyos po siya. Kasi ang meaning po ng Diyos, siya yung nasusunod sa buhay po natin. Diba? Kaya ano pa? Trabaho, nakakahigit. Halimbawa, yung kaibigan mo, o anumang bagay na higit sa Diyos, kasama ng pagkain, hilig sa laman, social entertainments, media, Mobile Legend, higit pa sa Diyos. Diba? Nagiging Diyos mo yon. Ano yung meaning ng Diyos? Sa yung dapat na nasusunod sa buhay natin. Kaya wag tayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Ano yung second commandment? Huwag kang gagawa para sa inyo ng larawang inanyuhan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas, sa langit, o nasa ibaba, sa lupa, o nasa tubig, sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanipughuin na aking dinadalaw ang katalampasanan ng mga magulang sa mga anak hanggat sa ikatlo at kaapat na saling lahi ng mga napupuot sa akin. Ibig sabihin, kapag gumagawa ka daw ng anumang inanyuhan, nagiging Diyos-Diyosan po yun. Ano ba ibig sabihin po ng Diyos-Diyosan o larawang inanyuhan? Kaya larawang inanyuhan na mula sa langit, sabi po doon sa Isaiah 44. Kaya yung karpintero, kaya nakita niya yung puno ng sidris at laurel. Lumaki, pagkatapos maulanan at padiligan, malaking-malaki na kapraso ng punong, kanyang tinipas ang puno, kapraso ng punong kahin, pinaglutuan niya ng kanyang pagkain. Kapraso ng punong kain, ginawa niyang uring, pinag-ihawan niya ng karne. Kapraso ng punong kahoy, pinag-initan niya ng katawan. At sa kanyang mahusay na kamay, expertise, dahil siya po ay isang karpentero, anluwagi, sculpture, kanyang hinugis ang kaprasong punong kahoy at sinabi sa kanyang sarili, ikaw ang aking Diyos, ikaw ay aking paglilingkuran. Ang Diyos ang nagsasalita, lubusan na nag-apo ang kanyang kaisipan, hindi niya inuunawa ang kanyang ginagawa. Nakapraso ng punong kahoy ay kanyang pinaglutuan ng pagkain, kapraso pinag-ihawan niya ng karne, kapraso kanyang pinag-initan ng katawan, kapraso sinamba niya. Parang ito, gusto nyo gawin natin Diyos to, sculpture natin to. Pag sculpture natin, may mukhang tao, magandang lalaki ito, simento yan. Amen? Simento, hindi naman yung Diyos. Sabi ng Diyos, ang Diyos ay Espiritu. Ay dami mga pilosopo sa pinag-uusapan natin po rito, object of worship. Bakit ang Diyos nagpagawa ng kaban ng tipan, may dalawang anghel pa nga nakaganon, gumawa ka, may description pa nga. Hindi naman object of worship yon. Ang pinag-uusapan dito ay pagsamba. Naunawahan natin, daming pilosopo sa internet. Nagpagawa daw ng Diyos ng ahas, sino mang tumingin. Hindi naman object of worship yun Ang pinag-uusapan dito ay object of worship. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat mo siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. John 4 verse 24. Kung hindi mo alam to, kala mo tama yung ginagawa mo. Noon tayo, di ba? Kala natin tama. Ayan si Elder Andrew, kahit nasaksakan ng punong-puno ng babae po yan, pero nagpipinitensya po yan sa Antipolo ba yon? Naglalakad sa Antipolo, umiiyak yan, luluhod pa nga yan pero punong-puno ng, ang daming chicks, may 16 years old, saan ba yan, mga edad po nun? Diba? Inom dito, inom doon, mura rito, pero religyoso. Kuhanin nyo? Ako rin ganun ako noon. Kayo rin ganun kayo noon. Di ba? Punong-puno ng inggit. Di ba? May nakita pa nga ako, nagsisimba, mangkukulam Tama po ba yung sinasabi ko? Kapag ang Diyos ang ating Ama, magiging katulad natin siya. Yun ang preba na wala tayo sa kamay ng Diyos kasi hindi tayo katulad ng Diyos. Nakuha ninyo? Ano pa? Number 3,
Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumabanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ginagamit po yung pangalan ng Diyos pansarili. So ano mga associated sins? Walang paggalang sa paggamit sa salita ng Diyos. Panunumpa, gamit ang pangalan ng pamumusong, blasphemia, pagsabi sa Diyos ng masama. Hindi pagtupad sa pangako, gamit ang pangalan ng Diyos. Kaya yung pangako natin, abay, ito pa rin natin. Pag sinabi natin, pagalingin mo ako, Panginoon, at maglilingkod ako sa iyo, talagang maglingkod ka sa Kanya kasi narinig ng Diyos yun. Ito pa rin natin. Di ba? Ano ang pinangako mo sa Diyos, ito pa rin mo. Lord, kapag binigay mo sa akin to, maglilingkod ako sa iyo. Binigay. Nakalimutan ng Diyos. Pabirong paggamit sa pangalan ng Diyos. Paninirang puri sa iglesia ng Diyos. But pag Jesus Christ is the head of the church, siniraan mo yung iglesia, siniraan mo si Jesus Christ. Pagkagalit sa Diyos, pang sariling paggamit sa pangalan ng Diyos, di ba? O ginagamit mo yung pangalan ng Diyos para kumita ka ng pera. Paggamit ng pangalan ng Diyos bilang ekspresyon tulad ng Diyos ko po. Excuse me po. Amen? Masama pala yun. Ngayon, alam na natin. No, di natin alam. Ginagawa natin yung pangalan ng Panginoon. Mas lalo na yung mga Amerikano. Expression, Jesus Christ. Grabe yung mga Amerikano, ano? Pero hindi naniniwala sa Diyos yun. Yung nagsabing gano'n. Kaya yung mga ateista, naniniwala rin sila sa Diyos. Kasi kapag nabigla sila, oh my God! Pero ateista sila. Dinidilay lang nila. Di ba? Andiyan pa po ba tayo? Imagine number 3 pa lang tayo, tapos 11:20 na. Kahanda pa ba kayo sa 7? 7 pa! Diretso po tayo. Alalahanin mo ang araw. Araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gagawin sa 6 na araw. Ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoong mong Diyos. Amen? Ano ba yung 7 araw? Actually, hindi natin alam ang 7 araw kasi nung ginawa ng Diyos, yung mundo, wala pa namang kalendaryo. Bakit? Nung ginawa pa ng Diyos yung buong mundo, anong ginamit ng Diyos na kalendar? Julian? Gregorian? Arabic? Yung Nepal, may kasarili silang kalendar. Anong ginamit? Para ma-pinpoint mo yung 7 araw. Ang Sabbath day natin ay si Jesus Christ. Kasi kahit hindi ka magtrabaho sa Sabado, ngunit puspos ka naman ng problema, puspos ka naman ng lahat ng pasanin, hindi ka nakakapagpahinga kahit nga matulog ka. Hindi ka nakakapagpahinga kasi puspos ka ng problema. Kaya sabi ni Jesus Christ, come unto me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. Sino yung rest? Jesus Christ yung rest na natin. Jesus Christ na yung Sabbath natin. He is the Lord of the Sabbath. Naunahan natin, di ba Bible? Naunahan natin. Dati hindi natin alam. So there is no specific date. Sa Qatar Friday kami sumasamba, okay yun kasi yung ibinigay ng gobyerno ng araw na bakasyon namin. Sa Israel Sabado, walang problema doon, technicalities lang. Dito kasi, mas magaan tayo sa linggo. Ano yung associated sins? Kawalan ng pakialam sa espiritual na bagay o gawain ng Diyos. Katulad ni Esau, kawalan pakialam sa mga espiritual na bagay. Pero pagdating sa pagkain, mabilis pa sa 4:00 si Esau. Kilala nyo si Esau? Kapatid siya ni Jacob. Pagdating sa espiritual, mamaya na lang yan. Saka na lang. Basta aatin ako. Dadating din yung panahon, aatin ako. Invitein mo sa party. Ang bilis-bilis. Amen? Andiyan pa po ba tayo? Yan ang associated sin dito. Ano pa? Okay, hindi ko na pakakahabain. Katamaran at pagpapaliban sa pagdalo sa pagtitipon ng mga anak ng Diyos. Katamaran at pagpapaliban sa pagdalo. Parang hindi importante yung pagdalo ng pagtitipon. Yung ba sinasabi ng Biblia?
Hebrews 10:25, at huwag niyong kaligtaan ang araw ng pagtitipon na gaya ng ginagawa ng iba, kinakaligtaan. Sabi ng Biblia, huwag kaliligtaan. Ito lang yung araw na makakapahinga tayo sa Diyos. Ito lang yung araw na mapupurihan po natin siya. Ito lang yung araw na masasabi natin na kapaglingkod ako sa Diyos sa loob ng isang linggo. Ito lang yung araw. Paano sa loob ng isang linggo hindi ka pa nakapaglingkod sa Diyos? Kinuha ka ng Diyos within that week. Nakaligtaan mo. Amen? Wag daw. Kawalan ng galang sa gawain ng Diyos. Amen? Pwede ba tayo magbigay ng example ng kawalan ng galang sa gawain ng Diyos? May gawain ng Diyos, tapos parang hindi natin pinapakinggan yung salita ng Diyos. Kawalan ng galang yun. Ba, kumakain tayo, habang nangangaral ako rito, I'm sorry to say, kawalan ng galang yun. Kasi, si Pastor Alex lang naman nagsasalita dyan By the Spirit of God, I am preaching. Amen? And I am using the Word of God. Listen to His instruction. Huwag kayong maniwala sa akin, maniwala kayo sa instruction ng Diyos. Kinu-quote ko ang instruction ng Diyos. Give respect to God. Amen? Huwag tayong magkwentuhan. With all ears. 40 minutes lang ito. Amen? Kita nyo yung 40 minutes, 40 kanina. 9 ako nag-preach. Kurasan mo ako. Kailan ng 40 minutes yan? 11:45 ako nag-umpisa. Ay, 10:45. Kwentahin mo. Pag 40 minutes na, tumigil ka na dyan ka mo. Number 5, commandment. Igalang mo ang iyong ama at iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Exodus 20 verse 12. Tuwan-tuwa ang mga magulang po rito. Ano ba yung associated sins? Paglabag sa batas na itinuro ng iyong mga magulang na dapat sundin mo. Associated sins. Hindi pag-aaruga sa matandang magulang. Hindi pag-aaruga sa may sakit na magulang. Pag-aaway o pagsabi ng masama sa mga magulang. Kawalan ng galang sa mga magulang. Pananakit sa magulang. Physically and emotionally, may nangyayari po dyan. Kapag nanonood po tayo sa Diyos, pinatay pangaya yung nanay niya. Hindi pagsunod sa magulang. Ginagawang katatawanan ang magulang. Pagsasabi ng masama sa mga magulang, sa lolo at lola, kasama dapat ang lolo at lola. Diba? Ikinakahiya ang magulang. Diba? Yan ang mga paglabag. Ano pa? Number 6 tayo. Hindi ko na masyadong elaborate. Sahin natin lahat. Huwag kang papatay. So ano yung associated sins? Of course, pagpatay. Pangalawa, pagkitil ng sariling buhay. Number 3, abortion. Alam nyo, ang Diyos lamang ang pwedeng kumuha ng ating buhay. Anong mararamdaman mo? Ako, na i-reveal na sa akin ito matagal ng panahon. Sabi ko sa sarili ko, naisip ko lang naman, bakit ko papatayin yung kapwa ko? Kung ang Diyos ang gumawa ng kapwa ko. Parang ganito, gumawa ka ng bahay, ang ganda-gandang bahay, may dumating, sinira yung bahay mo, anong mararamdaman mo na ikaw na napagawa ng bahay? Masasaktan ka. Ang Diyos ang gumawa sa atin. Ito'y bahay ng Diyos, walang pwedeng magwasak nito kundi ang may-ari ng bahay. Hindi tayo ang may-ari ng bahay. Ang Diyos ang may-ari ng bahay. Kaya sabi ng Diyos sa 1 Corinthians, you are the temple of the living God. If anyone destroy this temple, I will destroy him. Sabi ng Diyos, hindi tayo ang pwedeng magwasak nito. Diretso tayo sa impyerno, sinasabi ko po sa inyo. Amen? Kapag nagkitil po tayo ng sarili nating buhay, o pumatay man tayo, amen? At alam na natin ang salita ng Diyos, alam na natin ito, hindi tayo mapapatawad po ng Diyos. Kalahin mo, kitilin mo yung buhay mo. Hindi naman ikaw ang nagbigay ng buhay sa iyo. Ang Diyos. Jesus Christ is the author of life. In the book of Acts, only God can take this life from us. Naunawaan niyo natin, abortion. Amen? Yung bang 1 week na pito sa sinapupunan,
kasalanan ba yun kapag pinatanggal mo? Kung may buhay wala tayong kaparapatan na kumuha ng buhay na ipinagkaloob ng Diyos. Pagkagalit, pagkakapuot, pananakit, hindi mapagpatawad. Okay? Sabi po ng 1 John, kapag napuput ka daw sa iyong kapatid at hindi mo siya mapatawad, pinapatay mo siya sa iyong puso. Okay? Ano pa? Sanghi ng alitan, sanghi ng pagtatalo, pambubulyaw, mapang-api, mahilig sa away. So para muna rin silang pinapatay. Ano pa? Number 2. Okay? Basahin natin lahat. Huwag kang mangangalunya. Okay? So wag daw tayong mangalunya. Ano yung sabihin ng pangangalunya? May asawa ka na, tapos number 2, number 3 ka pa. Okay? Huwag kang mangangalunya. So, associated sins, pangangalunya, pakikiapid. Okay? Ano nyo po ba yung pakikiapid? Okay, diretso lang tayo ha. Huwag kayong masasaktan. Alam niyo po ba sa Amerika, ang sex po sa kanila ay napaka-ordinary, even before marriage, napaka-ordinary. Sex out of wedlock. Immoralidad, kalasuan, pagtingin na may pagnanasa sa kapwa, sinabi ni Jesus Christ yun, if you look unto a woman lustfully, you have already committed adultery in your heart. Ngayon naman, sa panahon natin, kahit sa mga babae, if you look unto a man lustfully, di ba? Look yung mga katawan ng mga artista halimbawa, di ba? Mga artista, if you look unto a man lustfully, you have committed adultery in your heart. Okay? Pagpapasasa sa kahalayan, prostitusyon, paglapastangan sa katawan, katawang templo ng Diyos, karumihan, pag-akit sa may asawa, yan, no? Labis na pagkahumaling, pornografiya, pakikipagtalik sa kapwa babae, sa kapwa lalaki. Yan ang associated sin. Kailangan malaman natin para maiwasan po natin. The purpose of this is not to condemn us. Never. Para alam po natin. To inform us. Number 8, huwag kang magnanakaw. Kaya anumang mga associated sin dito? Of course, pagnanakaw. Pangungupit. Di ba? Pagnanakaw pa rin ba yun? Pangungupit, nangupit ka. O, wala sa amount po yan. Panunuhol, pangungutong, pandaraya sa trabaho. Di ba? O, kapag nandiyan si amo, sipag-sipag mo, pag wala na si amo, nakataas na yung paa mo. Pandaraya ng timbangan, panluloko sa kapwa, pag-scam, pananamkam ng lupa ng may lupa. Pag nanakaw lahat yan. Associated sins, akalang natin yung nanakaw, ganun lang, ano? Pero ang dami palang associated sins, di ba? Pananamkam ng lupa ng may lupa, associated sins, pag nanakaw, di ba? Oh, natututo po ba tayo? Sarap pag-usapan ng kasalanan, ano? Sarap. Kasi natututo ako eh. Oh, para alam ko kung ano yung iiwasan ko o dapat kong gawin. Number 9, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Kaya yan, bintang ka na ng bintang. Wala ka namang preba. Bintang dito, bintang doon. Ang bilis-bilis na magbintang. Tapos marirealize, hindi pala gano'n ang kwento. Nang bintang ka na. Humingi ka na ng kapatawaran. Kasi nagbintang ka, ako rin minsan. Ako rin, hindi ako exempted. Minsan nagbibintang ako eh. Oh, sino bang hindi nagbibintang dito? Di ba? Oh, minsan mabilis tayong magbintang, nawala lang yung pitaka. Kinuha mo yung pitaka ko, ano? Kasi nilagay ko lang yung pitaka ko rito eh. Dalawa lang tayo rito eh. Oh, sino kukuha ng pitaka ko? Yung pala na misplace mo lang. Minsan nga, binintangan mo yung kaibigan mo. Nawala yung refrigerator mo. Ikaw yung kumuha ng refrigerator ko, ano? Dalawa lang tayo rito sa bahay, nawala yung refrigerator ko. Yung pala na misplace mo lang. Amen? So, ano ba yung associated sins? Pagsisinungaling, pagchismis, paninirang puri, pagpapakalat ng maling balita o fake news, pandaraya, hindi pagtupad sa pangako. Diyan, naulit-ulit pagpapaimbabaw. Ibig sabihin ng pagpapaimbabaw, yung mga Pariseo, akala mo sumusunod sila sa Diyos, ngunit hindi pala. Higit na mas sinusunod ang kanilang tradisyon kaysa sa utos ng Diyos, pagpapaimbabaw yon. Pagmamayabang, double tongue. May dalawa palang tongue. Amen? Pag sinabing double tongue, pagkausap mo siya,
ang galing-galing niya. Pagkausap mo siya, ang galing-galing din niya. Di ba? O kaya, pagkausap mo siya, ang bait-bait mo, o kaya, pangit yung ugali niya. Yung isa, pagkausap mo siya, pangit naman yung ugali niya. Double tongue. Di ba? Huwag tayong double tongue, ha? Oh. Hindi pagsabi ng katotohanan, pambobola ng kapwa, di ba? O, pambobola. Maganda-ganda mo naman. Ang ganda-ganda ng buhok mo, samantalang puro split ends. Binobola mo siya. Sabihin mo. O, bigyan mo siya ng panlaban sa split ends. Diba? Okay, number 10, last na. Last na. Palakpakan po natin po ang Diyos. Amen. Number 10, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang alipin, lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Pag sinabing iimbutin, ano po ba ibig sabihin? Pinagnanasahan mo siyang kunin. Okay? Huwag mo dang pagnasahan na kunin. Okay? Yung bahay niya. Oh, di ba? Pag iimbutin ang bahay ng iyong kapwa, o kaya naman pinag-iinggitan mo siya. So ano yung pag-iimbot? Associated sins, pagkainggit, pagnanasa, sa pag-aari, asawa ng iba, gustong kunin, paninibugho, okay, selos, amen, kalasingan, materialism, kahalayan, pagsusugal, walang tarus na pagsasaya, kasakiman, kamunduhan, mapagmahal sa salapi, mapagmahal sa kapangyarihan at sa karangalan. Pag-iimbot kasi gusto mo, you are coveting, gusto mo, di ba? Ang nangyari, nakasala po yung una natin magulang, nag-covet siya, nagdinisar niya to be wise. Kaya nahulog po sila sa kasalanan. Ito po yung 10 utos. Okay.